Okay, nasa border tayo ngayon ng France at Switzerland at dito matatagpuan ang pinakamalaking eksperimento sa science na kailanman ay itinayo. Isang higanting tunnel, higit sa 100 meters underground at 27 kilometers ang haba, dumadaan sa mga bahay, negosyo at mga sakahan. At sa loob ng tunnel na ito, naglagay ang mga scientist ng isang mahabang asul na tubo, kasing laki ng katawan mo. At sa loob ng tubo na ito, may dalawang pipes na pinapanatili nilang mas malamig at mas walang laman kaysa sa outer space. At doon sa mga pipes na yon, pinapabilis nila ang mga particle na mas maliit pa sa mga atomo. Pinapabilis sila hanggang sa halos umabot sa bilis ng liwanag at magbabanggaan sila. Itong particle smasher na ito ay inabot ng libu-libong tao mula sa higit 100 bansa, 5 bilyong dolyar at mahigit 30 taon magpaplano at pagtatayo. Tanong ko, bakit? Bakit nila ginawa ito? Bakit nila ginugol ang ganitong kalaking pera at oras para magbanggaan ng particles sa ilalim ng lupa? At ngayon, bakit marami ang nagsasabi na ang kailangan talaga natin ay mas malaking particle collider? Magiging mas 3 beses ang laki nito at doble ang lalim. Pumunta ako ng Switzerland sa mismong particle smasher para maintindihan kung ano talaga ang nangyayari dito at sumama sa isang journey na magpapabago kung paano ko titingnan ang sarili ko at ang mundo sa paligid ko. Okay, nandito ako sa elevator, pababa papunta sa Giant Particle Smasher na mas kilala bilang Large Hadron Collider o LHC. Nasa loob ito ng pinakamalaki at pinakasikat na physics lab sa buong mundo. Hindi ko pa rin matanggap na nandito ako. Ang pagbisita dito ay isang malaking deal. Libu-libong scientist mula sa iba't ibang sulok ng mundo ang nagtitipon dito. Andiyan na, nandoon ang tunnel. Sa likod ng yellow na pinto, nandiyan ang lugar kung saan mismo nagbabanggaan ang particles. Isa na dito ang Atlas Detector. Grabe, ang laki! Ang laki nito, no? Kung gusto mong malaman kung gaano kalaki, tignan mo lang yan kumpara sa mga tao. Paano nila ito nailagay dito? Well, may shaft aboves na nagsasabi na pinababa nila ito at pagkatapos, itinayo sa lugar na ito. Kung hobby mo ang magtayo ng barko sa bote, parang ganun din. Dito nagkakaroon ng mga collision ng particles pagkatapos nilang pabilisin hanggang malapit sa bilis ng liwanag sa 27 kilometer na track. Kaya, saan nga ba naganap ang collision? Ang collision mismo ay nangyayari sa dulo na yan. At ang detector ay simetriko sa paligid ng collision point. Kaya makikita mo, ang isang dulo ng detector ay malaki, pero ang actual na collider part, maliit lang. Makikita mo sa gitna ang large collider at kitang-kita ang maliit na beam pipe na ang laki ay kasing laki ng 2 kamay mo. Kaya isipin mo, may thousands of magnets na nagpo-push sa particles papasok sa isang espasyo na kasing lapad lang ng buhok ng tao. Kita mo to? Ayan ang hair na kinabit ko para lang ipakita kung gaano kalit ang espasyo. Ang laki ng hair na to, pero compared sa size ng particles na tina-target nila, sobrang laki pa. Ganyan kaliit ang mga particles na pinapabilis nila. Mas maliit pa sa atomo na mas maliit pa sa grains of salt. Okay, kaya kung magpapadala tayo ng mga proton sa tunnel na ito na 27 kilometro ang haba, paano nga ba sila magbabanggaan? Isipin mong binabaril mo ang mga butil ng asin sa isa't isa mula sa napakalayong lugar. Paano yun? Well, yun ang ginagawa nila. Hindi lang 100 to 1,000 protons ang pinapaputok nila, kundi 100 billion sa bawat direksyon. At kapag nangyari yun, hulaan mo, ilang banggaan ang mangyayari? Sabi nga nila, on average, 50 to 60 lang ang magbabanggaan. Kaya ginagawa nila yun over and over, 30 million times per second. 1 bilyong banggaan kada segundo sa loob ng napakalaking makinang ito. Kaya bakit nila ginagawa ito? Bakit gagastusin ang lahat ng perang ito at oras? Kung maghahanap ka sa internet, makikita mo kung ano-ano mga theories, mula sa paggunaw ng mundo, hanggang sa paglikha ng mga black hole, hanggang sa mga supernatural na bagay. Pero ang katotohanan, mas mahirap ipaliwanag pero mas astig kaysa sa lahat ng iyon. Kapag pinagbabangga ng mga siyentipiko ang mga proton, nasisilip natin kung ano ang maaring nangyari nung simula ng ating universo, ang Big Bang. Bakit? Kasi ang impact ng collisions ay nagre-release ng energy. At kapag ganun kalakas, pwedeng mag-create ng mass. At kapag ganun kalakas, pwedeng mag-create ng mass. Isa pa, kapag mataas na enough ang energy, pwedeng mag-create ng mysterious particles na hindi pa natin natutuklasan. Pwede nating ma-confirm ang mga building blocks ng universe natin. At isang particle na matagal nang hinahanap ng mga scientist, ang Higgs boson o ang God particle.
Binigyan tayo nito ng clue kung bakit may mass ang mga bagay at kung bakit ang mga bagay na nararamdaman natin ay totoo. Matapos ang 30 years ng pagtatrabaho, 2 taon ng data collection, at hundreds of scientists, sa wakas, nagawa nila, nilikha nila ang Higgs boson, at nakita natin iyon sa isang maliit na bukol sa chart. Pero grabe, wala kang ideya kung gaano kahirap at kahalaga ng bukol na yon. Wala, hindi pa natin ramdam agad ang epekto nito. Pero nasa tamang landas tayo. Wala pa tayong ideya kung anong impact ang mga discoveries na ito sa buhay natin, pero in 50 years, baka may bagong teknolohiya na makapagpagbago sa buhay natin. Mula sa pananaliksik hanggang sa mga aplikasyon, ang mga posibleng pagbabago ay inaabot ng dekada, pero dito sila nagsisimula. Ngayon, may debate kung kailangan ba natin ng mas malaking collider, yung Future Circular Collider, FCC, na 3 beses ang laki ng LHC. Pwede ba itong magbukas ng bagong world of discoveries, lalo na tungkol sa dark matter, na nakakaapekto sa gravity, pero hindi natin makita? Sabi ng ilang siyentipiko, ang dark matter ay bumubuo sa 27% ng ating universo, pero wala pa tayong ideya kung ano ito. Siguro, mas malaking collider ang makakatulong sa atin para matuklasan to. Walang makakapredict kung anong matutuklasan natin in the future. Pero ito ang importante, mula sa mga research na ginagawa natin ngayon. Matutulungan natin ang mga susunod na henerasyon na mag-build ng mas magandang future. Kung may mga alien na dumating dito, gusto ko makita nila na tayo bilang species ay nagpupursige na maintindihan ang universe natin at naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na hindi pa natin kayang sagutin. At yon ang pinakamahalaga dahil kung nagsimula tayo ng journey ngayon, baka sa mga susunod na taon, ang mundo na hindi pa natin kayang imaginin ay magiging realidad. Magiging mas 3 beses ang laki nito at doble ang lalim. Pumunta ako ng Switzerland sa mismong particle smasher para maintindihan kung ano talaga ang nangyayari dito. Gamit ang script na ito, makikita mo ang journey na nangyari sa LHC at kung bakit tayo nagpupursige na maintindihan ang pinakamaliit na bahagi ng universe. Ipaalam nyo lang sa akin kung kailangan ninyo ng anumang mungkahi para sa visuals. Pasasalamat, CERN Archives, stock footage, komunidad ng mga siyentipiko. At ang paglalakbay na iyon ay nagpapatuloy.